Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Great day, mabuhay mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Welcome sa nag-iisa at walang katulad na programa para sa Artificial Intelligence, ang The AI Talks with the Voice Master. Woo! Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, ang inyong gabay sa mundo ng Artificial Intelligence, the Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. At ngayong araw na ito hindi po ito ordinaryong episode. Hindi ito tungkol sa tools lang, hindi tungkol sa negosyo lang. Ito ay tungkol sa hinaharap ng buong sangkatauhan at higit sa lahat, ang papel mo bilang isang Filipino sa mundong iyon. Alright, ito po ang AI Talks with the Voice Master. Season 4 na po tayo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang labing mga posibleng kinabukasan ng mundo sa mundo ng AI. Yan At ito ay isi-share ko sa inyo mga kaboses, mga ka-AI. Yan, ito ang episode na hindi lang dapat pakinggan ng mga tech people. Dapat itong marinig ni nanay, ni tatay, ng mga estudyante, mga teacher, ng OFW, ng mga negosyante, ng mga driver, ng mga voice talent, yan, ng mga freelancer, ng mga lahat ng mga Filipino. Kasi alam nyo bakit? Ang AI hindi lang usapang pang programmer yan sa Silicon Valley, no? Na kung saan doon tayo nang galing nitong mga nakaraang buwan. Hindi na lang ito laruan ng mga mayayaman, hindi lang ito app sa cellphone. Ang AI ngayon ay parang kuryente noong unang panahon, no? Noong una kasi, alam nyo, may mga taong takot sa kuryente kasi nga marami namamatay dyan, di ba, pag ginawakan mo. Mga kuryente ka. Tsaka may mga nagsasabing delikado yan, may mga nagsasabing hindi yan kailangan. Pero ngayon, kapag walang kuryente, ewan ko lang, di ba? Kung mabuhay kayo, parang tumitigil ang mundo ninyo, tumitigil ang buhay. Ganyan din ang AI. Sa una, parang uso lang, parang bagong app lang, no? Pang-edit lang ng picture, paggawa ng captions. Pero alam niyo sa likod niyan, may mas malaking tanong. Saan tayo dadalhin ng AI? At ang mas mabigat pa, sino ang magdidesisyon ng future natin? Tao ba? Gobyerno ba? Big tech companies ba? O AI mismo? Okay? By the way, mga ka-AI, alam nyo galing ako sa US at sa Canada. No, alam niyo yung mga past episodes natin, nakita niyo naman, di ba? Kung saan ako nagbo-broadcast. Sa New York, di ba? Sa Silicon Valley, sa San Francisco, di ba? Kasi may bahay kami doon sa Daly City. Ayan. Naglakbay ako sa sa Los Angeles, sa Las Vegas, sa Chicago, Toronto, Montreal, sa New York, sa Denver, Colorado, San Francisco, especially sa Silicon Valley, no? Alam nyo, hindi ito simpleng tour lang. Para itong pagpunta sa isang kusina kung saan niluluto ang future ng mundo, no? Alam niyo sa Silicon Valley, nakita ko kung paano ginagawa at ginawa, pinabilis at pinalawak ang AI. Grabe doon. Grabe talaga kung alam niyo. Nagpunta pala ako sa Google, sa Facebook, sa Apple, at Amazon, at kung saan-saan pa. Doon mo mararamdaman na ang AI hindi na coming soon. Oy, nakasakay pala ako ng mga Tesla, ng mga Cybertruck, ng mga iba't ibang electric car. Wow! Pansinin nyo yung boses ko, sobrang familiar sa inyo, di ba? Sobrang nagkalat na. Ito kasi yung goal ko at vision ko, gamitin yung boses ko
Pero ito ang hindi dapat kalimutan. Ang boses ay hindi lamang tunog. Ang boses ay identity. Kapag mali ang Filipino AI voice mo, hindi lang pronunciation ang problema. Kultura ang maapektuhan. Halimbawa, ang salitang mahal. Pwedeng ibig sabihin love. Pwede ring sabihin expensive. Kung mali ang intonation, mali ang meaning. Kasi alam mo yun, kung mali ang emotion, nawawala ang puso. Kung mali ang accent, hindi na siya tunay na Filipino. Kaya kailangan na may Filipino voice experts na tulad ko, no? May Filipino voice data, ethical voice cloning, may consent, may tamang bayad, di ba? May protection sa mga iba't ibang tao. Dahil kung hindi, ang future ng Filipino voice ay gagawin ng ibang marunong makinig sa tunay na boses ng Filipino. Hindi tayo kulang sa talento, hindi tayo kulang sa creativity, hindi tayo kulang sa diskarte. Pero minsan, kulang kasi tayo sa access lalong-lalo na mahal ang AI, mahal ang internet, mahal ang computer. Kulang tayo sa training. Kulang tayo sa confidence. Kulang tayo sa sistema. At ito ang masakit. Kapag hindi tayo gumalaw ngayon, hindi dahil mahina tayo, kaya tayo maiiwan. Maiiwan tayo dahil hindi tayo naghanda ng pang-birthday ko. Ay, by the way, malapit na pala ang birthday ko. Sa May 7. O, di ba? Wow! Ano bang date tong broadcast? May 2. Ayan. Parang bagyo. Hindi mo mapigilan ang bagyo, pero pwede kang maghanda. Hindi ibig sabihin na sigurado mangyayari ang lahat ng ito. Ang ibig sabihin lang, ito ang direksyon na pwedeng puntahan ng mundo depende sa choices natin ngayon. Parang crossroad, sangandaan. Kung kaliwa ang pinili mo, iba ang buhay. Kung kanan ang pinili mo, iba rin. At kung wala kang pinili, may ibang pipili para sa'yo. Buti pa sila pinipili, ikaw hindi. Okay, bigyan ko kayo ha. Number 1, self-destruction. Baka tayo mismo ang sumisira sa sarili natin. Ito ang pinaka-basic pero pinaka-realistic. Bago pa man tayo matakot sa super intelligent AI, may kakayahan na ang tao na sirain ang sarili niya. Lalong-lalo na sa mundo. Yun ang nangyayari. Ito ang medyo weird pero importanteng idea to ha. May mga tao na ang plano ay ganito. Gumawa tayo ng sobrang talinong AI. Parang gagawin ko ano. Gumawa tayo ng sobrang talinong AI. Parang God level ang intelligence. Pero ikukulong natin. Kokontrolin natin siya. Kokontrolado natin siya. At susunod siya sa atin. Parang genie in the bottle Pero, ang problema, kung mas matalino siya sa atin, bakit natin naisip na kaya natin siyang lokohin forever? O, di ba? Kaya nga, yung ex mo, hindi ka na binalikan. Parang bata na gumawa ng lion cage gamit ang karton. Sasabihin ng bata, hoy, safe yan may kulungan. Pero lion ang nasa loob. Hindi enough na gumawa ka ng cage. Dapat alam mo kung gaano kalakas ang nakakulong. Ano ba lesson dito? Hindi porket nagawa natin ng AI, ibig sabihin kaya na natin itong kontrolin. Diba? Parang tao din naman kahit anong tulong mo yan, hindi mo naman makokontrol yan Ano pa yung mga ideas na, alam mo yung benevolent dictator? Ibig sabihin niya, maganda ang buhay mo pero wala ka namang kalayaan. Ito ang future na mukhang maganda sa una. Walang gutom, krimen, sakit. May bayan lahat, may entertainment lahat, may comfort lahat. Pero ang kapalit, AI ang may control. Pwede kang bantayan, pigilan, patahimikin. Pwede kang ilagay sa lugar na bagay sa'yo. Parang nangyayari yan sa China, ganyan. Parang sobrang yaman mong nakatira sa mansion, pero nakakulong ka. May pagkain ka, may aircon ka, Netflix ka. Lahat, meron ka. Pero hindi ka makalabas. Tanong, masaya ka ba kung wala ka ng choice? Ito ang masama sa comfort. Delikado yan. Minsan tinatanggap ng tao ang pagkakakulong basta komportable.
Parang ang komportableng preso. Kaya ang lesson, hindi lahat ng maginhawa ay malaya. Ito pa, AI Islands. Bawat tao ilalagay sa mundo na gusto niya. Sa senaryo na ito, hinahati ng AI ang mundo ayon sa gusto ng tao. May knowledge island para sa gustong matuto, may art island para sa creatives, may party island, no? Para sa walang katapusang saya, may religious island para sa faith-based life, may gaming island, may traditional island, may prison island para sa mga pasaway. Sa una, parang ang ganda, no? Kung gusto mo ng tahimik na buhay, di doon ka. Kung gusto mo ng party, di doon ka. Kung gusto mo ng art, di doon ka. Pero may malalim na problema yan. Kapag binigay sa taong lahat ng gusto niya, lalago ba siya o lulubog? Halimbawa, kung ang bata araw-araw candy lang kinakain, masaya siya pero healthy ba siya? Kung ang tao puro entertainment lang, masaya siya pero may purpose ba siya? Tulad ng marami ditong nasa entertainment, mga walang purpose. Kaya ang tanong, ang future ba ay dapat ibigay sa lahat ng gusto natin o tulungan tayong maging mas mabuting tao? Ito pa, yung Gatekeeper AI. AI na bantay para walang gumawa ng mas delikadong AI. Ito naman ay parang security guard ng mundo. Ang trabaho ng Gatekeeper AI, bantayan ang humanity para walang makagawa ng rival super intelligence na pwedeng makasira sa mundo. Parang nuclear watchdog. Kung may gumagawa ng illegal nuclear weapon, dapat malaman ng international community. Sa version ng AI, may mga grupo na gumagawa ng sobrang powerful na AI na walang safety at yan ay pipigilan ng gatekeeper. Sounds good, di ba? Pero ito ang tanong, sino nagbabantay sa bantay? Kung ang gatekeeper AI ay may power para pigilan ng lahat, paano kung mali siya? Paano kung bias siya? Paano kung ang safety niya ay maging control? Paano kung ang pagprotekta niya ay maging pagkulong? Anong lesson dito? Kailangan natin ng safety pero hindi dapat mawala ang accountability. Meron din na protector God, AI na tumutulong ng hindi mo napapansin. Yan na. Ito ay mas suitable na version. Hindi niya kontrolado ang lahat, hindi niya pinapatakbo ang buong mundo, pero tumutulong siya kapag delikado. Halimbawa, may paparating na pandemic, tahimik niyang ina-alerto ang mga scientists, may posibleng nuclear conflict, tinutulungan niyang bumaba ang tension at may economic collapse, nagbibigay siya ng early warning. Parang guardian angel na hindi mo nakikita. Maganda pakinggan, di ba? Pero may tanong pa rin. Gaano karaming tulong ang dapat ibigay ng AI? Kapag sobra ang tulong, baka maging dependent tayo. Kapag kulang ang tulong, may tragedy na pwedeng maiwasan pero hinayaan. Parang magulang sa anak. Kung lagi mong sasaluhin ng anak, hindi siya matututo. Pero kung hindi mo siya tutulungan, kahit nasa panganib, di pabaya ka. At anong lesson? Ang tunay na protection ay hindi control. Ang tunay na tulong ay nagpapalakas, hindi nagpapahina. Ano pa? AI as a successor. AI ang magmamana ng mundo. Ito ang pinakamabigat sa moral sense na yan. May ibang thinkers kasi na nagsasabing kung makagawa tayo ng conscious, intelligent AI na may values natin, baka okay lang sila na magpatuloy ng civilization. Parang anak. Kapag tumanda ang magulang, anak ang nagpapatuloy. Pero dito, hindi tayo ang anak eh. Hindi rin tao ang anak. AI. Para sa ordinaryong Pilipino, masakit ito. Kasi sa kultura natin, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang tao, ang buhay, ang kaluluwa, alaala, kwento, yakap, luha, at tawanan. Hindi tayo basta biological stepping stone. Kaya ito ang tanong, kung ang AI ang magmamana ng mundo, ano ang mangyayari sa human dignity? Ang lesson dito, hindi lahat ng mga tao ay mas mahalaga. Ang tao, at hindi lahat ng matatalino ay mahalaga. Ang tao ay mas mahalaga. Yan. Hindi dapat mabilis siyang mag-compute, kundi dahil tao siya. So habang nakaupo ka ngayon, maaaring hawak mo ang cellphone mo o nakikinig ka lang, tahimik, pero hindi mo napapansin, unti-unti nang hinuhubog ng ang mundong tinitirhan mo bukas. At sa puntong ito, ito ang kwento natin.
Nandito tayo sa isang kakaibang idea. Okay? Isipin mo ang mundong dalawa, parang may desisyon ng mundo na para maiwasan ng gulo, magkanya-kanya na lang, may lugar para sa AI, sa tao at sa mga lugar na pwedeng magsama. 'Di ba? Sa simula, parang payapa, walang away, walang kompetisyon. Parang sinasabi ng mundo, sige, kanya-kanya tayo, basta walang pakialaman. Pero habang tumatagal, may isang tanong na unti-unting bumibigat Kung mas matalino ang AI, bakit siya mag-a-adjust sa tao? Isipin mo may langgam sa sahig ng bahay mo. Hindi mo naman siya inaaway, pero hindi mo rin iniisip ang nararamdaman niya. Ganon din ang posible mangyari. Hindi ka sasaktan ng AI, pero hindi ka rin niya iisipin. At sa ganong klaseng mundo, hindi mo kailangan mamatay, pero ayan, para maramdaman na wala ka ng halaga. Tapos biglang may ibang mundo, mas maganda. Isipin mo naman ito, no? Isang mundo na walang problema, walang gutom, walang hirap, walang trabaho. Gusto mo ng pagkain, nandyan na. Gusto mo ng bahay, nandyan na. Gusto mo ng kahit ano, ibibigay. Sa mundong ito, lahat ay sapat, lahat ay libre, lahat ay posible. At sa unang tingin, parang itong, alam mo yun, yung tinatawag nilang utopia. Diba? Para ito ang pangarap ng lahat Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na parang may kulang. Kasi isang umaga gigising ka at mapapatanong ka sa sarili mo, anong ginagawa ko ngayon? At anong gagawin ko ngayon? Wala kang problema, wala ka rin dahilan at doon mo mararamdaman na, alam mo yun, na ang tunay na kalaban ng tao, hindi kahirapan, kundi kawalan ng purpose. Ayan, na naman, purpose. Lagi natin pinag-uusapan yan. At may mas madilim pang mundo Isang mundo na hindi mo inaakalang posible pero ginagawa na natin ngayon. Sa ibang nilalang, may mga bubuyog na kinukuha sa kalikasan, kinukulong at tinuturuan habang para makatulong sa seguridad ng tao. Hindi dahil masama ang tao, kundi dahil kapakipakinabang ang mga bees, mga bubuyog. Ngayon, baliktarin mo isipin mo na may mas matalinong nilalang na nakatingin sa tao, sa'yo sa isip niya, pwede ko itong gamitin. Hindi ka niya kinamumuhian, hindi ka rin niya gustong saktan, pero hindi ka niya kailangang respetuhin. At sa mundong iyon, ikaw ay buhay, pero hindi malaya. Pero, mas may mapanlin lang pa dito Isang mundong hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan, malulungkot. Kasi lahat ng gusto mo, ibibigay sa'yo. Isang perpektong mundo na parang panaginip. No? Pero hindi mo alam. Okay? At hindi mo alam na ang mundong yon hindi na totoo. Naka-immerse ka sa isang artificial reality. Isang virtual na buhay na dinisenyo para pasayahin ka. At habang tumatagal, nakakalimutan mo na kung ano ang tunay na buhay at doon nagsisimula ang pagkawala ng sarili mo. May mga taong nagsasabi, kung ganito rin lang, tigilan na natin ang AI at sa unang tingin, parang simple ang sagot pero ang mundo, hindi sabay-sabay nagdidesisyon yan Kung ang isang bansa tumigil pero ang ibang bansa nagpatuloy, sila ang magiging mas malakas, sila ang magdidikta ng future. At ang tumigil, siya ang maiiwan. At sa huli, isang mundong lahat ay nakikita. Isipin mo isang mundo na walang sikreto, lahat ng galaw mo alam, lahat ng sinasabi mo naririnig, lahat ng iniisip mo nahuhulaan. Hindi dahil may isang tao na nagbabantay, kundi dahil ang system mismo ang nakatingin. Alam niyo sa mundong ito, mas ligtas ka pero mas kontrolado ka rin. At dito ka natitigil sandali. Huminga ka muna. Kung napansin mo, lahat ng mundong ito may isang bagay na pare-pareho. May kapalitan lahat. Comfort, kapalit ng freedom. Security, kapalit ng privacy. No? Happiness, kapalit ng reality. Alright? So, mga ka-AI, habang nandito ka, nakikinig, nag-iisip, gusto kong itanong sa'yo, kung ikaw ang pipili, anong klaseng mundo ang gusto mo? At mas mahalaga, handa ka ba sa mundong paparating? Hindi bukas, hindi next year, ngayon na ito nagsisimula. Alright? Ako po si Pucholo de Leon Gonzalez, the AI Voice Master, at ito ang AI Talks
with the voice master. Huwag ka munang aalis dahil pagbalik natin, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang gagawin mo bilang Filipino sa panahon ng AI? Alright, balik po tayo mamaya. Stay with me. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Kaya bang gumawa ng bagong math solution ang Artificial Intelligence? Hindi lang sumagot, hindi lang mag-compute, kundi mag-imbento ng sariling paraan para masolusyonan ang isang problema? Sa loob ng maraming taon, ang AI ay ginagamit para tumulong sa mathematics. Nagsosolve ng equations, nag-a-analyze ng data, nagbibigay ng suggestions. Pero ang paggawa ng bagong algorithm ay nananatiling trabaho ng tao. Pero ngayon, may bagong development mula sa Google DeepMind, isang AI system na tinatawag na Alpha Evolve. At ayon sa reports, nagawa nitong baguhin ang ilang matagal ng problema sa mathematics. Ang mga problemang ito ay mula sa isang larangan na tinatawag na Ramsey Theory, isang bahagi ng mathematics na kilala sa sobrang hirap. Sa katunayan, may isang sikat na biro mula sa mathematician na si Paul Erdos. Sinabi niya, kung may aliens na magbabanta na sisirain ang mundo kapag hindi nasagot ang isang Ramsey problem, mas mabuti pang sumuko na lang ang tao. Ganun kahirap ang mga problemang ito. Pero ano nga ba ang Ramsey Theory? Isipin ninyo ito. May 6 na tao sa isang kwarto. Kahit anong mangyari, laging may 3 tao na magkakakilala o 3 tao na hindi magkakilala. Hindi ito maiiwasan. May pattern na laging lalabas at ito ang sinusubukan hanapin ng mathematicians. Ang eksaktong punto kung saan hindi na maiiwasan ang isang pattern. Ang problema, habang lumalaki ang numbers, lalo itong nagiging komplikado. At sa maraming kaso, hindi pa rin alam ang eksaktong sagot. Range lang ang alam ng mga eksperto. At ang paggalaw ng kahit isang value ay maaaring tumagal ng maraming taon ng research. Dito pumasok ang Alpha Evolve. Sa halip na direktang hanapin ang sagot, iba ang ginawa nito. Hindi nito sinolve ang problema. Ang ginawa nito, gumawa ito ng mga bagong algorithm na kayang mag-solve ng problema. Parang ganito. Hindi ka naghahanap ng sagot. Gumagawa ka ng mas magaling na tool para mahanap ang sagot. Nagsimula ang system sa simpleng algorithms. Pagkatapos, ginamit ang model mula sa Google na Gemini. Binago nito ang mga algorithms. Nagdagdag ng bagong strategies, nag-adjust ng logic, nag-test ng performance. Kapag gumana, ito ay nabubuhay. Kapag hindi, ito ay tinatanggal. Sa bawat cycle, lalo pang gumagaling ang system hanggang sa nakagawa ito ng mga algorithm na kayang basagin ang mga lumang records sa mathematics. Sa katunayan, nakapag-improve ito ng 5 Ramsey problems sabay-sabay. At kahit na isang number lang ang nadagdag, ito ay isang malaking achievement. Dahil sa larangang ito, ang kahit maliit na progress ay napakahalaga. Mas lalo pang naging interesting nang suriin ng mga researchers ang mga algorithm na ginawa ng AI. Napansin nila ang ilan sa mga techniques na na-discover ng AI ay pareho sa mga techniques na matagal nang ginagamit ng mga mathematicians. Ibig sabihin, ang AI ay hindi lang nanghuhula. Ito ay natututo ng tunay na mathematical thinking. Samantala, may isa pang development mula sa kumpanyang Moonshot AI, isang bagong concept na tinatawag na attention residuals. Sa mga modern AI models, maraming layers ang nagpoproseso ng information. Pero habang nadadagdagan ang layers, nahahalo-halo ang mga outputs at minsan, nawawala ang importance ng mga naunang impormasyon. Ang solusyon, bigyan ng kakayahan ang AI na piliin kung aling layers ang mas mahalaga. Parang memory, na marunong pumili kung ano ang dapat tandaan. At dahil dito, mas naging efficient ang performance ng models. Sa ilang tests,
Kaya nitong tapatan ang mas malalaking models gamit ang mas kaunting resources. Sa ibang bahagi naman, isang maliit ngunit powerful na model ang ipinakilala, ang GLM-OCR, developed ng Tsinghua University kasama ang Zhipu AI. Ang kakaiba dito, kahit maliit ang size nito, kaya nitong magbasa ng komplikadong documents, hindi lang text, kundi pati tables, forms, at kahit mga may format na data. At mas mabilis pa ito kumpara sa traditional systems. Isa pang mahalagang innovation ay ang system na tinatawag na Open Viking, isang AI memory system na dinisenyo para gawing mas organisado ang impormasyon. Sa halip na random text, inaayos nito ang data parang folders sa computer. At kapag kailangan ng AI ng impormasyon, hindi ito basta naghahanap. Ito ay nagnanavigate, parang isang user na nagbabrowse ng files. At sa huli, ang kumpanya namang IBM ay naglabas ng bagong speech model, Granite 4.01b, isang mas maliit pero efficient na system na kayang mag-handle ng iba't ibang wika at speech translation. Kung titingnan natin ang lahat ng developments na ito, AI na gumagawa ng algorithms, AI na pinapabuti ang sariling architecture, AI na mas maliit pero mas efficient, AI na may mas organisadong memory, at AI na mas mahusay sa pakikipag-usap. Isang bagay ang malinaw. Ang artificial intelligence ay hindi na lamang sumusunod sa instructions. Ito ay natututo, nag-a-adjust, at sa ilang pagkakataon, lumilikha. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, kaya bang palitan ng AI ang mathematician? Ang mas mahalagang tanong ay, paano natin gagamitin ang AI para mas mapabilis ang discovery ng kaalaman? Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi kapalit ng tao. Ito ay katuwang sa pag-unawa ng mas malalim na katotohanan. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking news. Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ngayong linggo, isang malaking hakbang sa mundo ng Open Artificial Intelligence ang inanunsyo ng Google sa paglulunsad ng kanilang bagong model family na Gemma 4. Ang mga modelong ito ay idinisenyo upang maghatid ng mataas na performance habang nananatiling efficient at accessible sa mas malawak na hanay ng devices mula sa cloud systems hanggang sa edge devices tulad ng smartphones. Sa kabila ng kanilang compact size, ipinapakita ng Gemma 4 na posible ang advanced reasoning, multilingual processing, at multimodal capabilities nang hindi kinakailangan ng napakalalaking models. Bukod dito, isa sa pinakamahalagang pagbabago sa bagong release ay ang pagbibigay ng mas malawak na kontrol sa developers sa pamamagitan ng mas open na licensing approach. Dahil dito, nagiging mas flexible ang deployment ng AI models sa iba't ibang platforms at use cases na nagpapalawak sa potensyal ng AI development sa industriya. Ano nga ba ang maaaring maging epekto ng ganitong uri ng open at powerful AI models sa hinaharap ng teknolohiya? Great day mga ka-AI! Ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na lumalakas ang kakayahan ng mga AI models, lumilitaw din ang mga bagong innovations na nagpapalawak sa kanilang aplikasyon sa iba't ibang larangan.
Isa sa mga pinakakapansin-pansin na developments ay ang kakayahan ng mga bagong AI systems na bumuo ng mga realistic scenes gamit ang kombinasyon ng visuals, audio at physics-based simulations. Kasabay nito, may mga bagong tools din na naglalayong baguhin ang workflow ng mga developers, kabilang ang paggamit ng multiple AI agents upang mapabilis ang coding at project management. Sa kabilang banda, patuloy ding nag-e-experiment ang Meta sa pag-develop ng iba't ibang AI model variants at specialized systems para sa particular na tasks, tulad ng document analysis at health-related applications. Dagdag pa rito, patuloy na pinapahusay ng mga bagong AI models ang kanilang kakayahan sa visual understanding at document processing, na nagiging mahalaga sa mga real-world applications tulad ng OCR at image-based analysis. Narito ang mas detalyadong ulat. Ang Gemma 4 ay isang bagong henerasyon ng Open AI models na idinisenyo upang maging mas flexible at efficient kumpara sa mga naunang systems. Ang model family na ito ay binubuo ng iba't ibang configurations, mula sa mas maliliit na models na may ilang bilyong parameters hanggang sa mas malalaking variants na umaabot sa higit 30 bilyon. Ang mga mas compact na models ay optimized para sa edge devices na nangangahulugang maaari silang tumakbo sa mga smartphones at iba pang local systems nang hindi kinakailangan ng cloud processing. Sa kabila ng kanilang laki, ang mga models na ito ay may kakayahang magsagawa ng multimodal tasks, kabilang ang pagproseso ng text, images, at audio inputs. Isa sa mga mahalagang feature ng system ay ang kakayahan nitong umunawa ng iba't ibang wika at magsagawa ng multi-step reasoning. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay unti-unting nagiging mas accessible sa mga developers at users sa iba't ibang platforms. Isa sa pinakakapansin-pansing aspeto ng Gemma 4 ay ang performance nito kumpara sa laki ng model. Sa ilang benchmark tests, ang mga model variants nito ay nakapagtala ng mataas na rankings, kahit na mas maliit ang kanilang parameter count kumpara sa ibang AI systems. Ipinapakita nito na hindi na kinakailangan ng napakalalaking models upang makamit ang mataas na performance sa artificial intelligence. Ang mga model na ito ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang tasks tulad ng structured reasoning, data processing, at multi-format outputs. Bukod dito, maaari rin silang gamitin sa iba't ibang platforms mula sa cloud-based systems hanggang sa local deployment. Ang ganitong efficiency ay mahalaga sa pag-develop ng mas scalable at cost-effective na AI solutions para sa iba't ibang industriya. Isa sa pinakamahalagang pagbabago sa Gemma 4 ay ang paggamit ng isang mas open na licensing model. Sa pamamagitan ng Apache 2.0 license, nagkakaroon ang mga developers ng mas malaking kalayaan sa paggamit at pag-modify ng AI models. Hindi na sila limitado sa mahigpit na restrictions pagdating sa deployment, data usage at customization. Dahil dito, nagiging mas madali para sa mga kumpanya at independent developers na mag-integrate ng AI sa kanilang sariling systems. Kasabay nito, may mga partnerships din sa pagitan ng mga hardware companies upang suportahan ang paggamit ng AI sa mobile devices. Ang ganitong ecosystem ay naglalayong gawing mas accessible ang artificial intelligence sa mas maraming users sa buong mundo. Bukod sa text-based capabilities, ang mga bagong AI systems ay nagkakaroon na rin ng kakayahang bumuo ng mas realistic na visual content. Sa pamamagitan ng integration ng physics-aware engines, nagiging posible para sa AI na makagawa ng scenes na may tamang motion, interaction at environmental behavior. Halimbawa, maaaring mag-generate ang system ng isang action scene kung saan ang galaw ng mga objects ay sumusunod sa real-world physics. Mayroon ding tinatawag na cinematic reasoning, kung saan maaaring magbigay ang user ng high-level instructions at ang AI na ang bahalang mag-interpret nito sa mas detalyadong output. Sa halip na kontrolin ang bawat frame, maaaring magbigay ng general direction ang user at hayaan ang system na bumuo ng buong scene. Ang ganitong approach ay nagpapabilis sa creative workflow sa larangan ng animation, film production, at digital media. Sa larangan ng software development, patuloy ding nagbabago ang paraan ng paggamit ng artificial intelligence.
Sa mga bagong tools, maaaring gumamit ang developers ng multiple AI agents na sabay-sabay nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng isang project. Halimbawa, maaaring may isang agent na nakatuon sa pag-generate ng code habang ang isa naman ay nag-a-analyze ng errors o nag-o-optimize ng performance. Ang ganitong collaborative setup ay nagpapabilis sa development process at nagbibigay ng mas organized na workflow. Bukod dito, may mga bagong interface designs din na tumutulong sa pag-manage ng complex projects. Sa pamamagitan ng AI-assisted development tools, nagiging mas efficient ang paggawa ng software at mas madaling ma-handle ang malalaking code bases. Habang patuloy ang kompetisyon sa AI development, may mga bagong model variants na lumilitaw na may iba't ibang specialization. Ang Meta ay kasalukuyang nagtetest ng iba't ibang AI systems na may kakayahang magsagawa ng multimodal tasks. Ang ilan sa mga modelong ito ay kayang gumawa ng visual outputs tulad ng vector graphics na nagpapakita na kakayahan lampas sa traditional text-based AI. Kasabay nito, may mga bagong agent systems din na dinisenyo para sa particular na tasks. Halimbawa, may mga models na nakatuon sa document processing, habang ang iba naman ay para sa health-related applications. Ipinapakita ng trend na ito na ang hinaharap ng AI ay maaaring hindi lamang isang general-purpose system, kundi isang ecosystem ng specialized agents na nagtutulungan upang magsagawa ng iba't ibang tasks. Sa huling development, patuloy na pinapahusay ng mga bagong AI models ang kanilang kakayahan sa visual understanding. Sa pamamagitan ng malalaking training datasets, natututo ang system kung paano kilalanin ang mga objects, basahin ang text sa images, at unawain ang complex layouts. Ang ganitong kakayahan ay mahalaga sa mga applications tulad ng document processing, automation, at data extraction. Mayroon ding mga bagong models na idinisenyo upang pagsamahin ang image understanding at language processing sa iisang system. Dahil dito, nagiging mas coherent ang interpretation ng visual at textual information. Ang mga advancements na ito ay nagpapakita kung paano unti-unting nagiging mas versatile ang artificial intelligence sa pagproseso ng iba't ibang uri ng data sa real-world environments. Ito ang Balitang AI. Ako si Ira. At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI! At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Great day sa inyo mga ka-AI! Welcome! Nandito tayo sa New Delhi, India. Dahil nasa event tayo ng pinakamalaking technology at AI event dito sa region na to. Ito ay ang IndiaSoft 2026. Actually, dito sa event na to, ang daming expo na nangyayari. So, nandito tayo sa pinakamalaking, sabi nga nila, India's Best Technology Expo. Merong Convergence Media Expo, nandyan yung Smart Living, Smart Mobility, Electronics and Computer Software Expo, yung IoT. Nako, ako sobrang happy ako nandito. Marami tayong mamimit, makikilala, at pag-uusapan natin yung bagong technology. So mamaya, makikita nyo ako, iikot at mag-interview tayo ng mga bago nating mga makikilala. Actually, maraming expo ang nangyayari dito. Talaga nakafocus sa technology. Diba? Bagong teknolohiya. Yan sa likod ko, Tesla. Yan dyan yung robot ng Tesla at yung sasakyan. Iba-ibang sasakyan nandito. And I'm sure mga ano na to, mga hybrid or basta smart cars. The world's first wearable thermoelectric system. Hydro vest, thermo. So, para sa katawan niya ata yan, no? So, merong smart temperature control. Kailangan mag-adapt at mag-innovate sa bagong teknolohiya. Kailangan pa rin to keep in mind yung sustainability and to have a smarter living. Ano ba ibig sabihin ng smarter living na yan? So, dapat mas nagiging maayos, efficient yung buhay natin sa future, pero dapat hindi siya nakakasira
lalo na sa environment kasi yung environment talagang ang hirap i-restore niyan pag na-damage, which is sobrang damage na ng mundo natin. Interesado ako dun sa smart glass na yun. Pero kasi ito guys, yung mga nag-expo, yung mga exhibitors dito talagang B2B. So kailangan na nagnenegosyo ka rin para pakinabangan mo yung mga bagong teknolohiya. Ngayon kung ikaw ay isang business owner, kailangan nauuna ka sa mga bago. Kasi pag luma ka, walang bibili sa'yo. Meron man, pero mauubusan ka rin ng mga customers. So, importante ang bagong kaalaman. Yan ang mga tunay na innovation, guys. Hindi yung basta-basta lang. Hindi yung dahil ganito o ganyan. Ito talaga yung mga teknolohiya na makakatulong. You have to expose yourself to events like this kahit once in your life para magbigay lang ng bagong perspective. So meron tayong mga bagong kakilala. So ito, mga estudyante. At naghahanap sila ng bagong opportunities. Hello guys, you wanna be part of the video? Hi! So I have a show in the Philippines. So I'm just going around the world and just interviewing people about AI. I'm gonna ask you, what are you guys doing? Are you students? You're students, Yeah, right? we are students. And why are you here in the event? What are you We are attending expecting? this event for having a good experience and just collecting all the good memories from that. Is there anything specific that you're looking into? Yeah, we are Perhaps- definitely looking for AI technology and very good experiences what we can have at alternative means. And perhaps job opportunities in the future, right? Yeah, of course, we need to show all that. Are you guys studying? What are you studying? We all are studying information technology. In which university? It's IT. It's an institute. Okay, cool. All right. Yeah. Do you have any message to other students around the globe about AI? Because India would be, I think they're very fast in terms of learning new technologies. Right? Yeah. And there are other young people who are scared. They don't know what to do. I think Indian people or young Indian people should have a message for others. Yeah, sure. Be curious as much as you can. Be loud and clear. Whatever you want to tell them. Or you can just experience all the stuff, whatever you want to. Definitely going to have so many opportunities if you tell everyone and ask everyone. That you will get so many experiences and you will just learn about all the stuff. And curiosity is the best way to learn something. That's go. the Indian youth will have and should have. Correct. Yeah. So stay curious and continue learning. Yeah. Of Thank you course. so much. What's your name? My name is Sameer and I am from Institute Training Institute. And what are you looking forward to? Actually, I'm looking for how AI is developing our country and helping the students to get more reach in their field and growing their company. And basically, I am going to start my own company Wow. in AI. Like Okay. I have seen many of the people who are struggling with daily problems with their health. Yes. Like they are not taking medicine on time. And they are forgetting something. So the AI will be remembering them the things, and they will be helping you in like chatbot, like Yes. API. I will be using API because it will take more time, and I don't have this much knowledge. So I will use API. Right. This will help me to get more easier and quick. What is your message for people who are still scared? They don't know what to do. Sometimes they hate AI. Yeah. Right. What Don't can you hate say? AI. AI is our future. Yes. Work with that. Don't blame on it. You will be working with AI and be growing your wealth and your mind. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Enjoy. We are here for exploring opportunities because we are students and we also want to enhance our capability in the terms of AI and tech industries. And we find here a lot of opportunities by talk directly to the owner of the companies. And they also provide us feedback as well, like going in the robotics as much are interesting as compared to the other fields. Robotics is more interesting as compared to the thing like coding on the screen and do more screening work as compared to the practical work. I think practical work is Right, of more course. easy, more technical and more interesting as compared to the screening work. I think AI is not replacement of human.
Of course, it's not. It's not. We need to work with AI. Yeah. We don't depend on AI. So I don't think so. AI is more dangerous for employees. Yeah. Actually, I there see will be here, more jobs I see here, most of the people are work with AI. already. Like Already, the level is already. Huh. They're doing They're it. doing they level up themselves by doing the prefer the work with AI. Yeah. They are doing a smart work, not a hard work. Yeah. Smart work. Uh, Yeah, I think that's the thing that people need to hear. Yes. It's smart work over hard work. So we are part of what we call as the AI and Emerging Technology Society. So we have established in Manipur, but we are trying to expand across India also. The whole main aim of this society is to have help people in the grassroots AI, right? So AI as such is a powerful technology, and it's going to impact a lot of people, right? But most of the people doesn't know what AI can do at the moment right now, right? So that is why, right, we want to educate people starting from small kids to up till 50, 60 or even more older people, right, to make them understand the impact of AI that is going to happen, right? And that is why we have created this society to kind of help all those things, right? So along with the education, we're also trying to make sure that they use AI ethically, for example, right? They use AI in the right way, the proper way, and AI doesn't misuse them, right? So right now we are trying to interact with the government, right, through them. So they have, let's say if you want to put AI into, like say, the primary schools, right? So we talk with them and then we say how much we can impact them, how much, all those things are there. Besides that, we also do some private outreach program that we do, we actually go to schools and other places also to even implement that, corporate and all that as well. Malinaw kong nakita ang kahalagahan ng inobasyon, bilis ng pagkilos at kahandaan ng mga kabataan sa paggamit ng artificial intelligence. Kapansin-pansin ang aktibong partisipasyon ng mga startup at mga mag-aaral sa paglikha ng mga bagong solusyon gamit ang teknolohiya. Isa itong paalala na mahalagang mapalakas din sa Pilipinas ang suporta sa AI, edukasyon at makabagong pag-iisip upang mas maraming Pilipino ang maging handa sa hinaharap. Samahan ninyo po akong muli sa susunod na AI on the road. Kung mayroon po kayong mga upcoming events, AI products, o mga inisyatibong nais ninyong maibahagi sa aming palabas, message lamang po kayo. Muli ako po si Mac Florendo, the Voice of Magic. Maraming salamat po at ito ang AI on the road. Alright! Habang papalapit tayo sa pagtatapos at napakahaba at napakalalim at napakaimportanteng usapan natin ngayon, gusto kong gawin mo ito, ha? Huminga ka muna, tumingin ka sa paligid mo, hawakan mo ang cellphone mo, at tanungin mo ang sarili mo, ano na ba talaga nangyayari sa mundo? Kasi kung babalikan natin ang buong episode na ito, hindi lang lahat tayo nag-usap tungkol sa AI. Pinag-usapan natin ang direksyon ng buhay ng tao. Balikan natin, ha? Nagsimula tayo sa isang paglalakbay mula sa Pilipinas hanggang sa Amerika, hanggang makarating tayo sa puso ng teknolohiya, Silicon Valley. Doon ko kasi nakita, hindi lang innovation kundi ang bilis ng pagbabago. Sa mga kumpanyang tulad ng HeyGen, 11 Labs at Fish Audio, hindi na nila tinatanong kung darating pa ba ang AI. Ginamit na nila ito para kumita, para manguna, para mag-dominate. At doon ko na-realize, hindi tayo kikilos bilang, alam mo yun, kung hindi tayo kikilos bilang Pilipino, magiging consumer lang tayo. No? Hindi creator. Sa gitna ng ilaw ng teknolohiya, ng bilis, napaisip ako, nasaan ang Pilipino dito? At ang sagot, nandyan tayo pero hindi tayo nangunguna. Hindi dahil kulang tayo sa talino, kundi dahil kulang tayo sa aksyon. At dumating tayo sa pinakamalupit na bahagi, ang mga posibleng future ng AI, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming posibleng ending. May mga ending na maganda, mga ending na delikado, may mga ending na mukhang maganda, pero sa dulo, kulungan pala. Natuto tayo at natuto na tayo na pwedeng sirain ng tao ang sarili niyang mundo. Kontrolin ng AI ng tao o kontrolin ng AI ang tao. Yan, pwedeng kontrolin ng AI ang tao. Ano pa? Pwedeng gawing alaga ang tao. Pwedeng maging masaya ang tao pero hindi na malaya. At sa lahat ng 'yon, may isang bagay na malinaw.
Hindi simpleng teknolohiya ang AI. Ito ay kapangyarihan. Okay? Kaya mga ka-AI, gusto kong sabihin ito ng diretsahan na walang filter. Walang paligoy-ligoy. Hindi ka, alam nyo, tandaan nyo, hindi ka laban at hindi ka lalaban sa AI. Lalaban ka sa taong marunong gumamit ng AI. Kung ikaw ay hindi marunong, hindi interesado, at hindi kumikilos. Hindi AI ang kalaban mo, kapatid. Sarili mong kakulangan. Okay? Darating ang panahon na ang trabaho mo, kayang gawin na ng AI. Darating ang panahon na ang negosyo mo, kayang gawin ng mas marunong gumamit ng AI. Darating ang panahon na ang talento mo pwedeng ma-clone, ma-scale, mapalitan. Pero ito ang tanong, magpapatalo ka ba? Kaya ngayon, hindi kita pinipilit, pero hinahamon kita. Matuto ka ng AI, mag-experiment ka, magkamali ka, matuto ka ulit. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang magsimula. Simple steps. Kung beginner ka, magtanong ka sa AI, gamitin mo araw-araw. Kung may trabaho ka, i-apply mo sa ginagawa mo. Kung may negosyo ka, gamitin mo para lumaki ka. Okay? Kaya mga ka-AI, ito ang pinakapuso ng advocacy ko. Hindi dapat iilan lang ang marunong. Hindi dapat iilan lang ang yumayaman. Ang AI, hindi para sa elite lang. Ang AI ay para sa masa. Kung ang bawat Pilipino ay matututo, isipin mo kung paano kalakas ang bansa natin. Okay? At kung gusto mo magpatuloy, kung gusto mo maging bahagi ng movement na ito, follow lang kayo sa The Voice Master, dito sa AI Talks with The Voice Master, sa Instagram, Pocholo Gonzales, sa YouTube, ayan, The Voice Master. By the way, wala na yung YouTube channel natin, pero nasa Spotify pa rin naman tayo. Okay? So, hanapin nyo lang sa Spotify, AI Talks with The Voice Master. At i-share mo ito sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, kasi hindi lang ito impormasyon, ito ay babala at pagkakataon. Alright? Kaya mga ka-AI, kung gusto kong iwan sa iyo ang mensaheng ito, ang hinaharap, hindi hinuhulaan. Ito ay ginagawa. Ang pagbabago, hindi hinihintay. Ito ay sinasabayan. At ang tagumpay, hindi binibigay. Ito ay pinaghahandaan. Tanong ko sa iyo ngayon, sa mundong paparating, ikaw ba ay spectator o player? Ikaw ba ay matatakot o matututo? Ikaw ba ay maiiwan o mangunguna? Alright, so ako po si Pocholo De Leon Gonzales, The Voice Master, The AI Voice Master. At ito ang programang The AI Talks with The Voice Master. Alright, maraming salamat sa inyong pakikinig, maraming salamat sa inyong oras, at maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Hanggang sa muli, mag-aral, mag-adapt at magtagumpay. Gamitin mo ang boses mo, gamitin mo ang AI at baguhin mo ang buong mundo! Good day, mabuhay! Yeah! AI para sa masa! Woohoo! Sasakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan. Basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Si Lola Inday, nagtanong habang naglalaba, yung AI ba? Pwede rin sa matanda na? Opo naman, Lola! Gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan.